Mga bata, ako si Lawrence Ruiz. Ako nagbabalik sa inyo na magkwento ng Lampara Books. Nakakita na ba kayo ng buhaya? Di ba ito ay nakapalaki at napakabangis na hayop? Ating alamin kung asan pinagmulan ang buhaya na aking isinulat na ginuhi ni Rowell Agaran ay kwento ni Segundo Matias Jr. Halika, simulan na natin. Noong unang panahon, may isang babaeng nabubuhay na wala na ang ginawa kundi ang kumain ng kumain at ligunin ang kayamanan ng mga tao. Inuubos niya ang mga ani sa lapis at ginto ng mga tao sa bawat ngayong kanyang pinupuntan. Nagagawa niya iyon sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang pulubo. Pagkatapos nun ay ay tuwang-tuwang iiwan niya ang lugar at bago pa ay makatuklas sa ginagawa niya ay huli na ang lahat, naghihirap at nagkakasakit na ang mga tao. Isang nayon na lamang ang hindi pa niya napupuntahan. Matatagpuan iyon sa kabilang bundok, tahimik na nagtungo siya roon. Dala ang sapo-sapong kayamanang nalikom niya. Sa mga anayong napuntahan niya sa gubat na malapit sa isang lawa, ay nagtayo siya ng kubo. Doon niya iniba ang kanyang anyo. Pinalitan niya ang kanyang damit. Nagsuot siya ng piluga at dinungis ang katawan para magmukha siyang pulubi. Nag-iba rin siya ng pangalan. Aling Aya ang kapakilala niya sa mga taga-roon. Tuwing umaga ay naglalagi siya sa harap ng simbahan upang mamalimos. Umiiyak siya upang maawa sa kanyang mga tao. Maawa na po kayo. 3 araw na po kung hindi kumakain. Dala ng awa, lahat ng napapadaan sa simbahan ay nagbibigay ng limos kay Aya. Pagsikat ng araw, muling lalabas at mamamalimos si Aya. Nagtutungo siya sa mga kabahayan upang humingi ng pagkain, pera at kung ano-ano pa. Sa husay niya sa paghikayat at sa pag-iyak, napapaniwala niya ang lahat na siya ay isang pulubi. Sari-saring kwento ang hinahabi niya para makuha ang mga kayamanan ng mga taga-nayon. Maawa ka na, isa sa aking mga anak, ang malubha ang sakit, kailangan ko ng gamot. Sabi niya sa isa, hindi pa ako kumakain, Ining. Baka pwedeng bigyan mo ako ng kinakain mo, kahit kaunti lang. Pagmamakaawa naman niya sa isa, hinipan ng nakaraang bagyo ang aking nag-iisang kubo. Palaboy-laboy ako at wala na akong matirhan. Kwento niya sa isa pa. Tumutulong ang kanyang wad na luha. Pati si Manong Kuwago na kanyang nadaan ng isang gabi sa itaas ng puno sa plaza ay kanyang hiningan ng limos. Muli, bumuhos ang luha niya sa harap ng ibon para maawa ito sa kanya. Manong Kuwago, ay maawa ka sa isang kagaya kung nauubusan na ng lakas. Kahit gutom si Manong Kuwago, ay nagawa nitong ibigay ang isdang tangan nito. Mahahanap na lang ako ng makakapunan. May pakpak ako at kaya kong maghanap pa ng mapapain. Pagkabigay nito ang
kakainin na lamang na isda, ay lumipad na ito. Napangisi si Aya. Nakaloko na naman ako. Sabi niya sa isip. Nang gabi rin iyon, habang kumakain ng bayabas si Manong Kuwago, sa itaas ng isang puno sa gubat, ay namataan niya si Aya na naglalakad. Napatigil siya sa pagkain. Nang makita niyang naglalakad ng tuwid ang babaeng pulubi. Sa isa-isang tinatanggal nito ang bula-bula nito, ang dumi sa mukha at ang piluka. Sinundan niya si Aya patungo sa kubo nito. Doon niya natuklasan ang lihim nito. Nakita niya ang tunay na anyo nito, pati ang kaban-kabang pera at kayamanang nalikom nito. Nakangisi si Ay ito habang kinakausap nito ang sarili. Mapapasa akin ang lahat ng kayamanan nila. Mga hangal sila, napagkahusay ko talaga. Pag naubos ko na lahat ang kanilang kayamanan, layas ako sa lugar na ito at magbubuhay rin na. Kinaumagahan, mabilis niya ibinalita ni Manong Kuwago ang kanyang nakita sa mga taga-nayon. Maniwala kayo sa akin, huwag ninyong hintayin maubos ang kayamanan ng bayang ito dahil sa masamang ugali ni Aya. Pero iniwan lang siya ng mga tao, ni isa ay walang naniwala sa kanya. Hanggang sa magsimulang maubos ang mga pera, ginto at pagkain ng mga taga-nayon, ay ilan sa mga bata ay nagkasakit dahil sa kakulangan sa pagkain at pera. Awang-awa si Manong Kuwago sa kanyang nakikita. Isang araw, habang patuloy sa pamamalimos si Aya sa plaza, dumating si Manong Kuwago. Patutunayan ko sa inyong isang wad si Aya na hindi siya pulubi at nagbabalat kayo lamang. Lumilipad siya at itinatanggal ang pilukan ni Aya. Pinagtatanggal niya ang gula-gula na damit nito. Tumambat ang mga alahas na nakasabit sa katawan nito. Pinagpagpag niya ang kanyang pakpak, ang mga dumi sa muka nito hanggang sa lumitaw ang tunay na anyo nito. Walang nagawa si Aya. Nagulat ang lahat. Sino ka? Sino ka? Sigaw ng isang taga-nayon. Uubusin niya ang kayamanan natin. Pagkatapos ay aalis siya. Ganyan din ang ginawa niya sa mga karatig nayon. Nagawang tumakbo ni Aya bago pa siya malapitan ng mga tao hanggang marating niya ang kanyang kubo. Dagling kinuha niya ang sako-sakong kayamanan at mabilis na nilinisan ang kubo. Bago siya nakarating sa lawa, naabutan siya ng mga taga-nayon. Aya, ibalik mo sa amin ang lahat ng kinuha mo sa amin. Kung hindi, hindi ka makakalis ng buhay sa nayong ito. Nilusog ni Aya ang lawa nang makarating siya sa gitna ng at nakita niyang napapaligiran siya ng mga tao. Sinusubo niya isa-isa ang laman ng mga sako, ang mga pagkain, pera, ginto, at kung ano-ano pa. Hanggang sa lumaki ng lumaki ang bibig niya at nabunda
Nagulat siya, ngunit wala siyang pakialam dahil sadyang sakim siya. Unti-unti ay lumubog ang kanyang katawan. Walang nagawa ang mga tao kundi ang mamangha sa ginawa niya. Dahil sa bigat niya, nilamon siya ng lawa. Mula ang tubig hanggang sa magtining iyon. Nagulat ang mga tao ng ilang sandali lamang ay isang buntot na malaki na may napakakapal na balat ang lumitaw sa lawa at bigla ring lumubog. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Mula noon, muling nanumbalik ang katahimikan sa nayon, pero hindi na dumayo ang mga tao sa lawang iyon. May nagsasabing may isang hayop na nagpapakita sa lawa. Dumbuhalan malaki ang bibig at may matutulis at matatalim na ngipin. Magaspang ang balat niyon, may mahabang buntot at mitsulong sa halimaw ang anyo. Minsan daw ay gumagapang iyon sa pangpang. Kaya takot na ang mga taong magawi sa lamang iyon sa tinawag ng mga tagnayong lawa ni Aya. Lumipas ang maraming taon. Nagpasalin-salin sa mga bibig ang mga tao ang kwento ni Aya. Si Aya sa lawa, nalaunan, umikli na lamang iyon at naging buhaya. Kaya sa susunod na makakita kayo ng buhaya, huwag kayong maniniwala sa kanyang mga luha. Sadya lamang lumuluha yun, pero walang lungkot na nararamdaman. Higit sa lahat, huwag lalapitan yun dahil ang buhaya ay isang mabangis na hayop. At diyan nagtatapos ang aking kwento. Sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Huwag niyong gagayahin si Aya na naging buhaya. Hanggang sa muli, ako sila rin si Ruiz. Laging magbasa at tumalunod.